Hi guys! For today's video ay pupunta tayo ng LTO. Ay hindi, ng driving school pala. Kasi mag-a-add ng restriction yung asawa ko para sa 4 wheels. Kasi 2 wheels at saka tricycle yung restriction ng kanyang lisensya. So kailangan natin mag-PDC sa driving school para mag-add tayo ng restriction sa LTO. Okay, so dito sa Kaliwa, ang PDC sa 4 wheels ay 4,000. After natin mag-driving school is pwede na tayong dumiretso sa LTO para sa panibagong lisensya. So sabi dun sa pinuntahan namin, since marunong naman nga mag-drive na siya, is assessment na lang. So iba kapag beginner ka, talagang mag-8 hours. Sa kanya is assessment na lang. Ganun pa din yung price, 4,000 pa din. So wait natin. Bye. So, dito nga magpi-PDC yung asawa ko sa AMBN Driving School dito sa may San Rafael, Bulacan, katabi ng LTO. Number 1 na kailangan is yung portal ng LTO. Since hindi pa nga niya alam yung account niya sa portal ng LTO, pinapunta muna kami dito sa LTO. Katabi lang naman, kaya saglit lang naman namin nilakad. Saglit na saglit lang, dun siya sa counter 12 nagpunta. May binigay na papel at may one-time password na kailangan mong baguhin pag na-open mo na. Para alam mo na syempre yung password mo, yung account mo. Wala naman babayaran pag aalamin mo lang yung account mo sa portal ng LTO. Pagkatapos nga namin dito sa may LTO is bumalik na kami dun sa may driving school, tapos pina-fill out na siya dyan sa form. Tapos hindi ko na na-videohan pala yung assessment. Ayun, saglit na saglit lang naman dahil marunong na siya mag-drive. Tapos since nakita namin ang dami palang tao sa LTO San Rafael, lumipat kami dito sa LTO Bustos. Dito wala masyadong tao. Pero bago kami pumasok sa loob ay nagpa-medical muna siya dito sa labas. Kung doon sa LTO San Rafael, 600 ang medical. Dito sa LTO Bustos, 450 lang. Doon sa harapan. Diba? Matitipid mo rin yung 150. So sa medical nga pala is tinimbang lang siya, sinuka, tapos pinabasa, pina-ishihara test. Tapos nung medical, pumunta na kami doon sa mismong LTO. Pupunta namin sa LTO, tinignan lang yung requirements, tapos sinintay tawagin. Unang tawag is nagbayad ng 100 para sa exam. Tapos tinawag na ulit siya para mag-picture at saka mag-biometric. For exam pala, nang mag-add ng restriction ng 4 wheels, up to 60 siya. After mong makapasa, ayun na, magte-test drive ka na. Sa test drive, kailangan nakapangalan sa'yo yung gagamitin mong sasakyan. Kung hindi naman nakapangalan sa'yo o wala kang sasakyan, is nagpaparent naman sila dito sa LTO. Hindi ko na nga lang naitanong kung magkano. Sa test drive, unang-una nilang tinitingnan is seat belt. Tapos yon, pinaikot lang naman yung sasakyan. Tapos, pinaparada na. Tapos noon is pumasok na kami doon sa loob. Pagpasok sa loob, naupo muna siya. Tapos may tumawag sa kanya kung anong counter siya. Tapos, nagbayad siya ng 325. After noon, pinaupo muna siya ulit. And then, last, tinawag siya nung release na nung ID niya. So, nagpunta kami ng AMBN ng 2:30. Tapos, natapos kami ng 4:30. So, ibig sabihin, 2 hours lang mahigit. May bagong ID na yung asawa ko. At nakapag-add na kami ng restriction na pang 4 wheels. So, ang nagastos is 4,000 para sa PDC ng 4 wheels. 100 para sa LTO exam, 450 para sa medical, tapos 325 dun na mismo sa LTO. In total, 4,875 ang magagastos mo pag magpapa-add ka ng restriction na pang 4 wheels. And 2 hours mo lang siya mahigit aasikasuhin. No fixer to, sariling sikap talaga. So yun lang, basta magpapa-add ng restriction, kailangan talagang dumaan ng driving school para sa certification. So yun lang, salamat!